May 5 bagay akong i-share sa inyo sa video na ito na kapag ginawa nyo, trust me, ma-appreciate kayo ng isang lalaki. And also, if you want to get his attention without fighting, then do these 5 things na tips ko, i-share ko talaga sa inyo. Kasi sometimes kayo, when you're longing ng kanyang attention, aawayin nyo. Imbes na gagawa kayo ng something na kapag nakita niya is that kusa niyang ibubuhos sa'yo or ibibigay sa'yo ang kanyang attention. The good thing is that i-share ko yan sa video na ito kung ano ang dapat nyong gawin so that ma-appreciate ka niya at the same time, mabibigyan ka pa or makukuha mo yung kanyang attention. So let's go! So number 1 na tip ko sa inyo, kung ano ang dapat nyo gawin, is that whenever na nag-e-effort siya, whenever na meron siyang ginagawa para sa'yo, make sure to give him rewards or make sure to appreciate him. This is very, very and super important kasi kapag kaming mga lalaki, palagi kami nag-e-effort sa'yo, kahit sa mga maliliit na bagay like susundin ka or magpapasuyo ka ng kukunin niya, or manghihiram ka sa kanya, or anything na favor na naas mo sa niya, tapos binigay niya sa'yo, or anything like magbibigay siya ng regalo, surprises sa'yo, actually, kahit na hindi yan, or hindi siya nagde-demand na ma-appreciate mo siya, or bigyan mo siya ng reward, it is the best option to give him reward or appreciation. Why? Yan lang kasi yung parang reward sa amin, or energy or fuel for us to do more and for us to be seen by someone we love. And whenever na nakikita kami, nature natin, na kapag nagbibigay tayo, we expect that yung reaction nila is that matutuwa sila, magiging masaya sila. And kapag nakita natin yun, may fulfillment at satisfaction na sa atin. Yun yung bagay na gusto mo sana, or gusto ko na ma-receive din ng partner mo na nag-e-effort sa'yo or may ginagawa something favor for you. Because ganun ang relationship eh. Give and take ang relationship. Hindi lang palaging give siya, pero wala naman siyang nare-receive. So, you can give him reward like appreciation, thank you, or do something also. Ipagluto mo siya, okay? I-massage mo siya, i-prepare mo yung coffee niya, or i-treat mo din siya, or bigyan siya ng good sex, or kung ano mang reward ang naisip mo na may bigay mo sa kanya. In that way, trust me, mas gagalingan niya pa. Kasi minsan ang mga lalaki parang bata. Kasi ang bata kapag meron siyang nagagawa na maganda, pinapacheck niya sa'yo, pinapakita niya sa'yo. At kung na-appreciate mo, mas natutuwa yan at mas gagalingan niya pa. So ganun din ang principle when it comes sa isang lalaki. Okay, proceed na tayo sa number 2 na tip ko. Is that always give your best shot. Whenever na mag-e-effort ka para sa kanya, whenever that you do something for him, favors, make sure to give your best shot. Hindi po sana taking for granted lang, hindi sana for the sake na meron ka lang magawa, meron ka lang maibigay, kundi gagawin mo ang the best mo, best shot mo. Kasi if you really, that's the sign actually, that a person loves you or a person expresses his or her love for you whenever na talagang ginagawa nila, binibigay nila yung the best nila sa isang bagay dahil alam nila na mahal nila yung magre-receive nito. This is the good thing, this is the best thing. Why? Kasi isang lalaki hindi naman niyang bulag. Ano po? Except kapag hindi ka mahal at talagang nagbubulag-bulagan siya, hindi niya yung ma-appreciate. Pero kapag nakita niya na ginawa mo ang the best mo, okay, it is my turn. Kasi nature namin na mga lalaki hindi magpatalo. Hindi man lahat ng lalaki, pero karamihan. Nature namin na kapag may ginagawa para sa amin, tatapatan namin yan or sobrahan pa namin kaysa yung ginawa nila para sa amin. So make sure to do your best shot. Yun nga lang warning mga kapatid, if it is unappreciated or nagiging taking for granted ka lang or nai-spoiled mo na siya, then mag-double think ka, okay? Think about it, pray about it kung kailangan mong iwanan or anuman ang solusyon na dapat mong gawin. Actually, meron na akong mga ginawa about dyan. Mag-scroll lang kayo
Or soon, gagawa ako ng video about that. Okay? So, proceed na po tayo sa number 3. Is that, give him a good sex. Always. Especially kapag asawa mo. You know, sometimes, sex is underrated sa relationship. Kumbaga, parang sa tingin nyo lang, especially mga kababaihan, okay? Sa tingin nyo lang is that, yun lang naman ang gusto niya, or dun lang man siya magaling, or yun lang ang habol sa'yo. No, no. May something about sex sa aming mga lalaki, may impact yun. Kasi para bagang ito yung malaking fuel sa amin, malaking reward sa amin. That is why may partner kami. In order for us to express our deep intimacy sa partner namin, our love, expression of love, sa totoo lang din ang sex. Unless walang love sa inyo, then last na yon, kalibugan lang yon. Pero kung may love, sex is an expression actually to show the deep intimacy or connection sa inyo. Physically mo yung ginagawa, pero may impact yan emotionally and spiritually. And at the same time, maraming mga health benefits sa sex. That is why, give the best sex that you have. In a relationship, meron akong nagawa about dito, yung part 1 ng truth about a guy. Meron akong ginawa doon na about nature ng lalaki na hindi pare-parehas yung level ng libido namin or sex drive namin. Mayroong malakas, mataas, which is gusto palagi ng sex. Kailangan mo yung adjustan. Or meron yung normal lang at meron yung mababa, yung bihira lang siyang mga labit or hindi dahil sa hindi kanya mahal, kundi mababa lang yung libido niya, yung hormones niya that is controlling yung sex drive niya, yung gana niya. So, kapag ang isang lalaki, mataas ang sex drive niya, kailangan mong tapatan yun. Although sometimes ang babae, hindi ganon. Bihira lang babae na sobrang taas ng sex drive. Pero kapag na-arouse na yan, of course, sobrang siya rin yung magbobomba, siya rin yung mataas. Make sure na sabayan mo. Make sure na tapatan mo yon. Make sure to give him that best sex. Kasi kapag naibibigay mo yun sa kanya, there's no reason for him para maghanap ng iba. The reason actually kung bakit karamihan or marami, hindi man lahat, marami ang lalaki na naghanap ng babae at kahit mas pangit pa sa'yo. Why? Kasi hindi nila nakukuha sa'yo ang magandang sex or hindi mo siya palaging pinagbibigyan or pinagdadamutan mo siya ng sex. Kinokontrol mo yung sex life ng relationship niyo, yung sex life ng dalawa. Once kasi na kinontrol mo yan, what I mean dito is that ginagamit mo yan against your partner na kapag meron siyang ginawang mali, hindi mo siya pagbibigyan. Tama ba? Ginagawa niyo ba yon? Sometimes, gawin mo yon kapag sumusobra na siya. Pero wag mong gagawin na weapon or parusa sa isang lalaki yung sex. Na kahit mga malilit lang na bagay, kapag meron lang siya nasabi sa'yo, hindi mo na siya pagbibigyan kapag nangalabit yan. Wag mong gagawin yan na parusa sa kanya. May time na gawin mo yan, especially kapag sumusobra na, may violent na nang nangyayari. May time na i-apply mo yan. Pero, sana hindi naman mas maraming beses. Please, mas lalong sinisira nito yung relationship niyo. Do you think, kapag pinaparusahan mo siya sa pamamagitan ng pagtanggi mo o pag-reject mo siya sa sex, magiging okay ba siya? May tatama niya ba yung ginagawa niya? No. It's a big, big no. Ang mangyayari dito, hahanapin niya sa iba. And mas delikado yan. Hahanapin niya sa magbibigay sa kanya. And dyan siya matetempt. At hindi mo siya masisisi 100%. Although hindi ko sinasabing tama yon, pero may factor ka. Dyan sa totoo lang, nasisira ang karamihan ng relationship. That's why, please, don't make sex na parusa sa isang lalaki. Kahit minsan nag-away kayo, minsan may misunderstanding sa inyo, kapag mga labit, pagbigyan mo kasi in that way, dyan din maayos. Paniwala ka sa inyo. Dyan siya magsusorry, dyan maayos ang lahat. Okay? Anyway, this is just free advice. Take it or leave it. Nasa inyo pa rin yan. Okay? Proceed na tayo sa number 4. Is that, learn to listen and follow his lead. Napaka-importante nito na matuto kang makinig sa kanya. Ang lalaki, bihira lang yan mag-open. Bihira lang yan siguro magsalita. Hindi ko naman sinasabi na walang lalaki na mas madaldal sa babae. Marami. At meron. Pero generally and commonly,
Ang nature naming mga lalaki is that bihira lang kami magsalita at mas good listener kami. Maniwala kayo sa hindi. Marami ba kayong mga kababaihan na best friend pero mayroon kang isang kaibigan na lalaki. Kung ikumpara mo sila, mas good listener yung lalaki. Nature namin yon. But it doesn't mean na kapag good listener siya, hindi ka rin magiging good listener. Please, try to listen to him. Imbes na salita ka ng salita, mga kung ano-ano mang sinasabi mo, makinig ka sa side niya. Makinig ka sa sinasabi niya. Take time na pag-isipan, i-evaluate, i-analyze kung anong sinasabi niya, kung ano ding side niya. In that way, mararamdaman namin that you care about us. At the same time, make sure to follow His lead, His leadership. Yun yung nature, yun yung pagka-design kasi sa couple, sa relationship. Hindi po babae yung nasusunod. Lagi mong tatandaan yan. Hindi po babae yung nasusunod. Ngayon, sinasabi ko bang walang kwenta yung mga opinions nyo, yung mga advices nyo, or yung thoughts nyo? Meron. Okay? Meron. I-make sure na iparating nyo sa kanya yung mga ideas nyo, thoughts nyo, something or mga hinaing nyo, but never and ever na i-under nyo siya. Dapat i-honor nyo at i-respeto nyo siya, especially sa mga married. I-honor at i-respeto nyo siya as your leader. Kung paano nyo i-honor si mayor nyo, si kapitan nyo, si congressman nyo, si presidente, ganun din yung asawa nyo because he is your leader inside your family. Wala akong nakita. Although meron akong nakikita na mga family na babae yung nasusunod. Walang kaayusan. Wala. Even yung mga anak hindi na makontrol. Walang disiplina. At yung lalaki tahimik lang. Hindi porke tahimik, kundi pinili niya lang kasi ng mas tahimik. But that's wrong. Because men should learn to stand. Men should learn to take their position that sila yung maglilid. Hindi po babae. Babae yung magsasubmit. Even the Bible says, men should love their wives and wives should submit and respect their husband. Not the other way around. Okay ba? So, ma-appreciate ka niya kung makikinig ka sa kanya at susunod ka. Hindi yung ipipilit mo na lang yung gusto mo. Sometimes you need to compromise kung anong gusto mo just to follow his lead. And if he really loves you, then, pag-iisipan niya naman yung kapakanan mo din yung side mo, if he really loves you. But first, ang gagawin mo is to listen to him and follow his lead and corrections. So, okay na tayo dyan? Last but not the least, number 5, become his helper. Helper in the sense na kung anong missing sa kanya is that ibibigay mo. Hindi po helper na mga katulong na babayaran, hindi po ganon. That ituturing kanya na parang, rags or punasan or nanny or, kasambahay lang. No. We are the same in the sight of God, lalaki or babae, husband and wives. But we are not the same in authority. Ang calling namin is to lead. Ang calling ng babae is to help. That is why the Bible says, God looked unto Adam and wala siyang makikita na helper. That is why He made Eve para maging helper ni Adam. It means, kung ano yung missing sa partner mo, fulfill it. Kung ano sa kulang sa partner mo, fulfill it. Kung magulo siya sa bahay, pero magaling naman siya mag-provide, then ikaw yung mag-aayos ng bahay. Huwag kang reklamo ng reklamo. Kasi part mo yun, trabaho mo yun. Kung hindi siya magaling magluto at magaling ka, then gagawin mo yun. Kasi yung kulang sa'yo. Kung hindi siya magaling mag-organize, pero magaling siyang maghanap ng pag-incomean, then ikaw yung mag-organize ng kanyang papers, ng mga documents, become his helper. In that way, ma-appreciate ka niya. In that way, makikita niya. Anyone, para sa akin, isang matured at mag-isip at hindi tatanga-tangang lalaki, kapag may nakakatulong sa amin, hindi namin yun pababayaan. Hindi namin yun bibitawan. Mamahalin namin.
Okay ba? This is the problem because many people thinks and many women thinks that ang kagandahan at kaseksihan mo lang ang dahilan kung bakit hindi ka iwan ng isang lalaki. Trust me, kumukupas lahat ng yan. Kahit gaano ka kaseksi, kaganda ngayon, after 30, 40, 50 years, mawawala lang yan. Pero, yung responsibilities o duties mo kapag alam mo that whenever na may kulang or missing sa partner mo, nagiging helper ka, ikaw yung nagpro-provide, then hindi yan kukupas. Mas habang tumatagal, mas nagiging ginto yung value mo. So, I believe and I hope na meron po kayong natututunan. And make sure po na kung meron kayong natutunan, please hit the likes, share this video, follow sa ating Facebook page, and subscribe sa ating YouTube channel. Napakalaking tulong po para sa akin at sa ibang tao. Maraming salamat and God bless.